Alright, mega love shout out mga kakabsat. May nakita akong magandang topic dito kay Attorney Rene Bueno mga kakabsat regarding sa 1-year ban. Triggered already. Impeachment hits the Justice Committee. VP as the next president? Question mark. Sabi dito ni Attorney Rene Bueno. 1-year ban. Impeachment hits the Justice Committee. Let's do this. Pasok ulit. Pakinggan natin si Attorney Rene Bueno mga kakabsat. Here we go. Attorney Bueno. Love and beyond. Learn the line. You're right. Ngayong dalawang impeachment complaints laban sa ating Pangulo ay ni-refer na ng plenaryo sa Committee on Justice. Shout out Tokis. No, yung Kapsat na Tokis, shout out. isinampa ni Roger. Attorney De Jesus at yung complaint na isinampa kanina ng Makabayan Black ay sabay, consolidated sila na i-refer sa Committee on Justice. So, anong magiging nito? That would trigger the 1-year bar rule. After that, two complaints, wala nang pwedeng magsampa ng reklamo laban sa Pangulo pagdating sa impeachment. Hanggang January of 2027 na lamang ang pwedeng magsampa uli ng reklamong impeachment laban sa Pangulo. Kaya nga lamang, since na-refer na to sa Committee on Justice, alin dito sa dalawang reklamo na to ang magpo-prosper? Yun ang katanungan yun lang, partner, no? Kasi kung pag-uusapan natin yung unang reklamong impeachment na isinampa ni Andre De Jesus, the attorney, ay sigurado this is a very weak complaint because it does not comply with the requirements of sufficiency and substance kasi ang kanyang naging basehan dito yung kidnapping kay Duterte sa yung fitness of the president to govern the country because allegedly the president is a drug addict of which matagal ng issue na nasagot na yan Tapos yung kidnapping malabo to kasi may existing laws about the cooperation of the government to cooperate with the ICC because there was a warrant of arrest issued by ICC. So in short, hindi malabo itong mag-prosper doon sa Committee on Justice. Okay. Regarding the second complaint, yung kay Pinay ng Makabayan Black, although makikita mo siya sufficient in form, ibig sabihin, tama yung form na ginamit, yung format sa impeachment at verified complaint to under oath lahat. So, pumapasok siya doon sa sufficiency in form. What about doon sa sufficiency in substance? Ay dito ako personally, in my own legal opinion, hindi ako kumukonforme na merong sufficient in substance to sapagkat ang ginawa nilang dahilan dito yung BBM parametrics na kung saan meron daw isang sistema na ginamit sa Department of Public Works and Highways, isang policy tool na kung saan makikita doon na kung paano binibigyan ng favoritism ang ilang mga lugar, no, yung based on the geography ng Pilipinas. Kung anong lugar yung dapat bigyan ng pansin at bigyan ng mga pondo ng flood control programs. At isa sa mga aligasyon ay yung si Saldico ay may disclosure nga na ang presidente ay nakakakuha ng kickbacks dito na bilyon-bilyon. So kung ako magde-decide sa Committee on Justice, hindi ko to papayagang ibalik sa plenaryo at gumawa ng report upang kumuha ng 1/3 votes of the members of the House of Representatives. Bakit? Kasi speculation lang yun ng complainants yung BBM parametrics na yun. Yes.
Hindi porket binigyan ng pondong malaki ang isang lugar at binigyan ng bilyon-bilyon o daang milyon na pondo ay meron ng korupsyon agad. No? At yung tungkol naman sa alegasyon ni Saldico na binibigay niya sa presidente ang kickbacks, Oo, partner. wala namang pinapakitang bank records or any documents that would show that the president actually received kickbacks from the proceeds of this flood control program. So, mukhang guni-guni lang to. Oo. Pangalawa. Personal ko to, Mm-mm. mukhang lalabas na mere speculative, haka-haka, guni-guni ng mga complainants to kasi hindi matibay yung Mm-mm. yung mga alegasyon dahil hindi ganon kalakas at konkreto yung mga ebidensyang ipinakikita doon sa impeachment complaint. Hindi porke binigyan ng pondo yung isang lugar, Oo. ginawang paborito or may corruption na. Ah, Ngayon, ang okay. question dito, Cash Opo, narakan tayo. debit. You debit. Because Union Bank debit card. is that hindi nagkaroon ng corruption do sa flood control programs. But the one who was able to discover anomalies in these projects, yung flood control projects na yan, si Presidente. Si Presidente ang nakadiscover ng Oo, di ba? corruption sa Oo. public works. Siya nga, Ang oo. sinabi sa State of the Nation Nanawagan. address. Oo. Oo. Ngayon, bakit siya ngayon ang idinadawit dito nitong Makabayan Black? Black. Oh. Tapos yung sinasabi nilang alegasyon o deklarasyon ni Saldico, sana kung merong ganun deklarasyon si Saldico, pauwiin nila dito. O kaya hiningan nila ng sworn statement at pinasumpa nila doon sa embassy sa Portugal. O, at pinadala dito at sinuporta doon sa complaint. Kaso wala naman. No? Kumbaga lalabas to, tatanungin mo, ano yung allegation niyan? Saldico, ano sabi ni Saldico? Binibigay kay Presidente yung pera. O asan yung sworn statement? Wala kasi nasa Portugal. So ano sasabihin ko? Did he say yan? Yun nga. Oo. Di ba? Oo. So, definitely, sa basurahan din mapupunta yan. Aray ko Yung po. reklamo na yan. Pangalawang, kasi pag pumasok ka dyan sa Committee on Justice, para kang pumapasok sa butas ng karayom. Oo. Lalo na ang chairman niya si Luis Tro. Professor of law yan na napaka-detalyado yan. Magpaliwanag pagdating sa procedure of the impeachment proceedings. Pag nagtanong yan, saan mo kinuha tong allegation na to? Asan ang ebidensya mo? Asan si Saldico? Asan yung sworn statement? Meron ka bang bank records na nagpapatunay na diniposito mo ang pera kay Presidente? O meron ka bang paper trail na mapapakita na tinanggap ng Presidente ang mga kickbacks na nanggaling dyan sa flood control programs? So, ebidensya. Doon pa lang, nahihirapan ka na. Para ka nang pumapasok sa butas ng karayom dyan. So, mahirapan. So, definitely, these two impeachment complaints will fail. And it would trigger the one-year bar rule that would protect the President from any further impeachment complaint that may be filed by anyone, by any private citizen between January 2026 to 2027. Okay. Tama po yan, partner. Sabi dito ni Mariana Nale, attorney, may mga percentage daw at insertions ng mga congressman. Sabi ni Maylene, sasabihin naman nila po, attorney, defensor sa kanila para pinakamalakas, sabi. Attorney, sabi ni ordinary person, parang inuunahan ng Makabayan ng iba para magka 1-year bar? Hindi natin kung itong Makabayan Black actually kalaban din ito si Renato Reyes. Oo. Against the government to anti-government palagi ito So hindi natin masasabi na para lang nila i-block yung 1-year bar at wala na makapag-file ng impeachment complaint. So yung nauna yun, pwedeng may duda, pero itong pangalawa talagang Congresswoman Renico,
ito yung mga kabataan party list eh. Oo. Sabi dito partner ni TMI, attorney, magandang gabi. Paano po kung sakali lang po na mauna ma-impeach si PBBM, si Sara po bang maging president automatically? Ayun lang naman ay tanong lang naman. Yan ang problema dyan. If ever nag-prosper yung second impeachment complaint at napatanggal si Pangulong Marcos sa pwesto, definitely, according to the provisions of the 1987 Constitution, si Vice President Sara Duterte ang uupo bilang Pangulo. Malaking problema yan kasi we will be going back to the old ways. Definitely, kasi anak ni dating Pangulong Duterte, siyempre itutuloy niya kung ano yung programang sinimulan ng kanyang ama. Like for instance, yung war on drugs na nakakatakot dahil yun patay dito, patay doon, kabila ang patayan ang nangyari noong panahon ng reigning at Duterte. At doon, walang respeto na sa batas, wala nang kinikilalang batas. Basta nakursunadahan ka, adik ka, pusher ka, patay kang bata ka. Naku, yun so, iniiwasan din natin yung ganong mga sitwasyon na mangyaring muli sa ating bansa dahil maraming napahamak na mga inosenteng kababayan natin nung nakaraang rehimen. So para sa akin, better na mabasura yung impeachment complaint kay President Marcos Jr. kasi I prefer BBM over that of Sara Duterte na medyo questionable ang integrity and capability to govern the country. Nakita niyo naman kung paano magsalita. Grabe naman si Attorney Rene. Hindi siya capable, si Sara. Talaga lang. Baka mag-meltdown yan. Putragis. At mga tuwiran sa mga different interviews, si Vice President, with due respect to the Vice President, hindi sa dahil na pinipintasan, pero dahil ako naniniwala that she is not qualified to become the President of the Republic based on what she has been demonstrating sa mga interviews in television, in radios, in social media. Mahina Attorney Bueno! Saklap nun. Aray ko po, Sir Leonardo. Ang saklap nun, Ardayan, Makwan, no? Hindi siya qualified maging presidente. My goodness, grabe naman pala si Attorney Rene. O siya, next topic tayo, Mabsat. Ako, second next topic. Last two topics tayo, last two topics. Salamat po. Okay.